Gigil na gigil yung mga Duterte supporters kay Mayor Isko Moreno, aktor, politician. Okay? Dahil nabigo sila na makuhang kakampi para banatan si Pangulong Marcos o ang kasalukuyang administrasyon. Siguro ang kanilang tingin, si Isko Moreno ay kanilang magagamit. Okay? Dahil siguro ang kanilang pinagbasihan noong nakaraang mga eleksyon ay si Vice President Sara Duterte nagpunta ng Maynila sa kampanya ni Mayor Isko bilang mayor at pinagbabanatan yung tatlong congressman, Congressman Choa, Congressman Valeriano at Congressman Abante para sirain ang kandidatura. Walang ginawa si Sara Duterte kung hindi banatan yung tatlong yon, kaya nagpunta ng Maynila nung eleksyon. Pero dahil alam ng mga taga Manila na walang basihan at puro paninira lang ang ginawa ng Vice President, hindi naman natalo yung tatlo. Katunayan yung tatlo, congressman pa rin, nakaupo at nanalo sa nakaraang eleksyon. Yun siguro ang iniisip nilang kakampi. Alam naman natin na ang isang mayor, lalo na ang City of Manila, si Mayor Isko, tama lang na manindigan ito dahil ang kanyang kinakatawan ay mamamayang Pilipino. Hindi pang sarili ang politika, hindi pang sarili ang ambisyon. Magunitang si Mayor ay tumakbo yung presidente, natalo ni Pangulong Marcos. Unang-una yan na nagkonsig nung matalo ng 2022 at nirespeto ang mahigit na 32 or 31 milyong Pilipinong bumoto kay Pangulong Marcos. Yun ang tamang prinsipyo. Lumabang ka, pag natalo ka, umamin ka. At irespeto mo yung inihalal, may mandate, at yung naghalal, yung 31 milyong Pilipino. At ngayon, nang siya ay maging mayor, nitong nakaraang eleksyon ng 2025, siya ay kumakatawan ng mga taga City of Manila. Kaya sa kanya, wala na yung politika. Ang kanya ay paglingkod sa kapakanan ng mga taga Manila. Kaya siya ay nakipag-alyado kay Pangulong Marcos. Kung hindi man alyado, siya ay nakikipagtulungan para sa mga proyektong lokal at nasyonal. At bilang isang respetadong mayor, kaya niya ginagawa yan hindi lang dahil tapos ng politika, kung hindi ang Malacanang, ang sentro ng kapangyarihan ay nasa City of Manila. Pangit nga naman na kung ikaw ay mayor ng Maynila, nandiyan ang opisina ng presidente, tapos wala kang respeto sa Pangulo at tinalabanan ng Pangulo, hindi talaga pwede yun. Yun ang hindi maintindihan ng mga Duterte. Akala nila magagamit nila si Isko Moreno. Tapos pinagbintangan nilang balimbing, walang prinsipyo at kung ano-ano. Alam mo ninyo, kayo ito pakinggan ninyo. Ang sinasabing balimbing yan ay isong pampolitika. Pero pag ang pinag-usapan ay pananagutan, prinsipyo at kapakanan ng mamamayang Pilipino, kahit na sabihin yung balimbing o nagbago, hanggang dun lang yun. Dahil ang pagbalimbing, hindi yan pamimersonal o personal. Pwedeng sabihin yung nagbalimbing dahil ipinaglalaban ng isang tao, ng isang mayor, yung mamamayan na kanyang kinakatawan. Congressman man o gobernador o kung ano man, basta halal ng bayan, pag yan ay sumama at rumespeto sa kasalukuyang gobyerno, yun ay tama. Pag sinabi ng mga galit sa gobyerno ng balimbing, yun ay paninira. Ganun po yun. Pero ang pagsuporta sa kasalukuyang Pangulo, yan ay respeto. Hindi lang sa Pangulo, kung hindi sa mga bumoto sa kanya, hindi lang yung 31 milyong Pilipino. Kung hindi yung pagrespeto sa saligang batas, sa eleksyon at resulta ng eleksyon. Yung ayaw tumanggap ng mga ganyan, makasarili. Wala silang prinsipyo. Ang kanilang pangsarili lang ay yung gusto nilang sundin kung ano ang kanilang paniniwalang pampolitika, yun ang gusto nilang iupo. In other words, yung mga hindi tumatanggap at rumirespeto sa mga halal ng bayan, lalo na sa Pangulo, yan po ay walang kakwenta-kwentang prinsipyo. Kasi interest nila. Lumaban sila, ayaw tumanggap ng pagkatalo. Pinagkalooban na ng posisyon ng taong bayan sa eleksyon, ayaw gawin ng trabaho at nang aagaw pa. Katulad ng pangalawang Pangulo. Binigay ng taong bayan siya ay maging pangalawang Pangulo. Hindi makontento sa posisyon.
gusto pang agawin yung inihalal ng taong bayan bilang Pangulo. Eh, anong klase yun? Hindi yun paglilingkod. Yun ay kasakiman sa posisyon. Ang ibinigay sa iyo, Vice President lang. Gusto mo maging Pangulo ka agad nang wala sa lugar? Hindi pwede yun. Ang posisyon ay pinagkakaloob ng taong bayan at ng Panginoon. Lalo na ang Pangulo. Destiny. Destiny ang nagiging Pangulo. Kung wala ka no, kahit gaano ka kasikat, kahit kilala ka, kahit marami kang pera, kahit number 1 ka sa mga survey, pag walang destiny, hindi ka magiging Pangulo ng Pilipinas. Iyon ang aking paniniwala. Okay? So magagalit kayo. Kaya yung ginawa ni Mayor na manindigan suportahan ang gobyernong ito, tama yun. Pabor yan sa mga Pilipinong matitino. Yung mga Duterte supporters, galit, hindi nila alam ang takbo ng politika at hindi nila alam ang totoong paglilingkod sa bayan at respeto sa mga halal at mga naghalal. Importante yun. Kung wala kayong respeto sa Pangulo, wala rin kayong respeto sa 31 milyong botanteng Pilipino. Ganun ba yun? Maling-mali po yan. Irespeto yung proseso ng eleksyon, irespeto yung inihalal, elected official, irespeto rin yung pong mga bumoto. Yun namang inihalal, pero ang layunin ngayon ng mga agaw, hindi yun karespeto. Kasi wala yun sa batas at wala sa lugar. Ang pagpapalit ng liderato ng bansa ay sa tamang proseso, eleksyon. Ang eleksyon ay sa 2028 pa. Pero yung magpa-resign, destabilization, pabagsakin at kung ano, lahat yan labag sa batas. Kaya nga kakaunti yung taong sumusuporta sa kanila eh. Kaya nga kayo-kayo lang yan eh. Ang ibig sabihin yan, majority ng Pilipino sa buong mundo, pati ng mga nasa abroad, hindi lang yan sa Pilipinas, matino, nakakaintindi ng proseso. Gumamit na kayo ng lahat ng klaseng paninira, lahat ng klaseng issue, karamihan ay palpak, walang naniwala. Kasi hindi napapanahon ang pang-aagaw. Eh bakit ba sila galit na galit at gusto mang-agaw? Diba? Kasi nawala sa kanila yung siguro mga negosyo nila. Yung pagkakakulong ni Duterte, hindi kasalanan ng gobyerno yan. Yan ay obligasyon ng gobyerno dahil mayroong court order, warrant of arrest. Dahil Pilipino ang complainant before ICC. Habang kay Digong Duterte. Bakit si Sara ay na-impeach? Kasi meron siyang kaduda-duda na galaw, na mali, na paggamit ng pondo at paggamit ng kapangyarihan. Malinaw na yung sinabi ng Commission on Audit o COA. Disallowance, 73 million pesos. Hindi nagamit ng tama, dapat ibalik sa kabangbayan. Doon yan sa 2022. Yung 2023, mas matindi. 375 million ang under investigation pa ng COA. Ay doon pa lang sa 2022, guilty na eh. Kasi desisyon na yun ng COA, nag-apila si Sara, ni-reject ng COA. Kasi ang tingin ng COA talagang mali at hindi nagamit ng tama ang 73 million o tinatawag na disallowance. Ayun, pag hindi pa naman yun naintindihan yan, ay talagang hindi ko na alam. Please like and share, subscribe and follow. Issue lang, walang personalan. Ang mamimersonal, mababang galaw.